Kailangan mo ba talagang bumili at magpakabit ng turbo timer sa iyong diesel engine na sasakyan? Tara, sagutin natin to. Hi everyone, The Hobbyist Vlogs here and welcome to my channel. Ang pag-uusapan po pala natin ngayon is about sa turbo timer. Ano ba yung turbo timer? Ito yung nagsiset ng delay pag pinatay mo yung ignition ng sasakyan mo, configured on certain seconds or minutes bago siya mamatay totally. So ano bang purpose nun? Pinagpapahinga niya yung sasakyan mo kapag sobrang init nito at bibigyan nito ng enough ample of time na makapagpalamig ng konti, hindi totally, bago siya mag-totally shut off. Tanong, kailangan mo bang bumili at magpakabit nito? Alam ko, very opinionated itong topic na to, ng turbo timer. Pero ako kasi may sarili din akong opinion, lahat naman tayo may sariling opinion. Pero para sa akin, kung akong tatanungin, case-to-case basis po. Depende. Okay? So, bibigyan ko kayo ng different scenario. Different scenarios, malalaman nyo kung maybe applicable sa inyo ang turbo timer o hindi. Unang-una, ang first scenario natin is kung may pambiyahe kang van. Madalas ito high ace 3.0, flat nose. Hindi ko alam kung meron nagko-commuter deluxe na pambiyahe. Kasi medyo mahal yon. Urvan or other van like Photon na turbocharge. Lahat naman yan madalas ngayon turbocharge na. So, kung isa pang factor doon is kung ikaw mismo, hindi ikaw yung mismo nagda-drive as an owner. Kasi pag ikaw yung owner, pinaghirapan mo yung pambili ng van. Siyempre, iingatan mo yan unless wala ka talagang pakialam at talagang material things lang sa'yo yan. So, iba't ibang uri kasi yung pag-uugali nating mga Pilipino. So, kung ganon at hindi kayo nagda-drive, meron ka lang driver at hindi ka sure sa driving habit ng driver mo, kung rat-rat ba yan from point A to point B, tapos pinapatay agad, tingin mo may ganong may ganong maling habit, then feel free because I highly recommend you to get the turbo timer and get it installed dun sa van mo mismo. Para lang maingatan mo and ma-prolong mo yung engine mo at the same time yung turbo mo. Kasi sobrang init niyan. Tama yung sinasabi ng ibang mekanikong vlogger and I agree into that. Okay? Ito binubuksan ko lang sa inyo yung gusto ko lang malinawan kung kailangan nyo ba talaga o hindi. So yon. Ngayon, another case, the same thing sa pambiyaheng van. Kung ikaw naman ay yung mismong owner at napanood mo tong video na to, siguro it's all about changing your driving habit. So, paano mo ba mapapangalagaan yung sasakyan mo without having the turbo timer? So, for example, if you are from point A to point B, halimbawa, Alabang to Lucena, okay? Pagdating mo dun sa area na malapit ka na sa point B, pupuntahan mo sa destination mo, pwede sigurong medyo mag-alalay ka na ng takbo. Kahit rat-rat ka from the start to the middle of your travel time, pag malapit ka na, alalay ka na, huwag mo nang palagpasin ng 2,500 RPM. Yung alam mo naman yan pag relax yung engine mo, kahit manual or matic driver ka. Ayun, kung kaya mo namang you take it easy pag malapit na, tapos pag tumigil ka na, kailangan mo na siya patay na agad, siguro you can wait like 20, 30 seconds, 1 minute to 2 minutes max. Okay? So, kung kaya mo i-adjust yung habit mo ng gano'n, hayaan mo nang bumaba. Kasi pagka dumating ka sa destination mo, bababa yung mga pasahero mo, kukuha sila ng gamit. It will take maybe 1 minute or less. I think that will be enough for your engine to cool down. Kasi may fan naman po yan. Lalong-lalo na kung medyo mabagal ka na at hindi mo na pinahihirapan masyado yung engine mo bago ka dumating sa pinaka-destination mo. So, ayun po yung sa mga pambiyaheng sasakyan, yun yung mga situation. Again, kung tingin mo nga, hindi mo hawak yung driver mo, hindi mo alam yung driving habit niya, tapos tingin mo pambiyahe, laging kargado, then definitely I recommend you a turbo timer. Okay, so next naman tayo sa case ng personal car and personal use. Diba, may sedan ka, or meron kang SUV na turbocharged,
At it doesn't matter kung gasolina or diesel engine to. Alam naman natin na ang pag ganyang personal car lang yan, medyo alaga natin yan eh. Unless talagang sobrang big time na wala ka masyadong pakialam, talagang yung sasakyan mo ay material things lang yan para sa'yo. Ako kasi, hindi naman ako ganun may sasakyan lang ako pero hirap ako magbayad, so binibigyan ko ng pag-iingat ito hanggat maaari kasi wala akong pambili pag nasira to, no? So, gaya ko, naka-Nissan Navara ako, diesel engine, turbocharged. Pinanghahatid sundo ko lang naman yun sa anak ko. Minsan may karga ko para sa maliit na negosyo ko. Hindi naman yung maabot ng 1 ton yung karga ko at yung turbo. At pag nagdadrive ako, relax lang. Hindi naman ako nagraratra talaga ng biyahe ko na naaabot ko yung 3,000 RPM. Hindi, unless nag-overtake lang naman, siguro may mga instances na hindi nagbigay. Kailangan taasan talaga yung RPM. Pero in general, day-to-day basis, hindi naman. So pag tumitigil ako, ang ginagawa ko lang, binababa ko muna yung gamit ko, nagsisettle down ko na muna yung misis ko sa bahay, then babalikan ko na lang yung sasakyan bago ko siya i-off. I think hindi mo na kailangan bilangin yung ganung mga oras unless perfectionist tayo. I think that will give the car enough time to cool down. Gaya nga nasabi ko sa inyo, different cases itong dinidiscuss natin at different kinds of driving habits din. So ako, yun yung sa akin. Ngayon, kung talagang rat-rat ka all the way, pagdating mo sa bahay, mamadali ka, pagdating yung bahay mo ay nasa tabing highway lang, at talagang kailangan mong patayin agad, siguro dun lang magme-make sense yun. But I don't think that happens eh. Because some of us kasi nasa loob ng subdivision. So, hindi rin applicable sa atin yung kailangan magdahan-dahan. Kasi halimbawa, rat-rat ka, malapit ka na sa bahay mo. Tingin ko naman sa loob ng subdivision mo, hindi ka na makakarat-rat. Makabibigyan mo ng ample time, yung enough ample time yung sasakyan mo para lumamig yung makina at saka yung turbo niya. Kasi sa loob ng subdivision, maraming humps dyan eh. Diba? So, yung gradual 5-10 kilometers na takbo mo, enough time na yun para lumamig yung engine at turbo natin. Hindi naman kailangan ng turbo timer na dyan. At yung nakasedan ka, gas type or diesel type man yan, the same thing lang yan sa personal car. Unless naman, tingin ko kung may personal car ka tapos meron kang trailer sa likod, kung naka-pick up ka, at tingin mo laging mataas lagi yung gearing mo, kasi mabigat lagi yung load mo. Halimbawa, talagang nasa 3,000 to 3,500 RPM ka talaga kasi may trailer ka. Hindi mauso dito yan eh. Siguro kung talagang may jet ski kang karga or what, at laging high RPM ka, siguro you need turbo timer pagdating sa mga ganung bagay. Pero engines right now are very powerful. Hindi sila hirap pag ginihila yung mga trailer, yung mga karga ng pick-up, kahit 1 ton pa yan. Hindi sila hirap. Kasi maganda yung gear ratio ng mga modern vehicles ngayon. Siguro kung sobrang luma ng sasakyan mo, talagang hapit ka talaga magpatakbo at kargado ka at wala ka namang barasubas ka talaga kung magmaneho. Siguro turbo timer will be applicable for you. Kaya ko naman in-open sa inyo tong different cases na to is because I want you to save money. I don't want you to buy unnecessary stuff para sa sasakyan natin. Okay? Kaya naman nating pangalagaan yung sasakyan natin kung meron tayong proper driving habits. Okay po? And sana nakatulong ang video na to and don't forget to like, share, comment, and subscribe. Especially mag-comment kung gusto nyong mag-discuss further, kung against kayo sa mga sinabi ko, then let me know, pag-usapan natin sa comment section.